Isang tradisyonal na ryokan sa Kyoto ang umiiral na sa loob ng maraming henerasyon. Dito natulog ang napakaraming panauhin. Pinatakbo ito ng iba't ibang pamilya sa paglipas ng panahon. Naitala rin ang mga pagsasaayos at renovasyon ng gusali. Ngunit sa ilalim ng gusaling ito, tila may isang silid na hindi dapat umiiral. Isang silid na wala sa mga pampublikong floor plan. Isang silid na hindi nabanggit sa mga talaan ng renovasyon. Isang silid na inilarawan ng maraming bisita, bago nila natuklasang iisang lugar lamang pala ang kanilang tinutukoy. Ngayong gabi, susuriin natin ang mga dokumentong pang-arkitektura, mga salaysay ng mga saksi, at isang layout ng basement na nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ito ang Dark Tower Diaries. At ito ang investigasyon tungkol sa silid na hindi dapat umiiral. Ang mga makasaysayang gusali ay kadalasang naglalaman ng mga nakalimutang espasyo. Mga imbakan, mga utility corridor, mga selyadong pundasyon. Kadalasan, ang mga kakaibang bahagi ng istruktura ay may praktikal na paliwanag. Ngunit paminsan-minsan, may isang lokasyon na nagbubunga ng mga ulat na mahirap ipaliwanag ng simple. Ang ryokan na sentro ng kasong ito ay matatagpuan sa labas ng Kyoto, Japan. Ayon sa mga lokal na talaan ng ari-arian, tuloy-tuloy itong pinatakbo sa ilalim ng iba't ibang may-ari mula pa noong unang bahagi ng panahon ng Shwa, humigit kumulang dekada 1930. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang karaniwang tradisyonal na inn. May mga guest room, mga panloob na pasilyo, isang maayos na hardin, at mga service access route. Ipinapakita ng mga pampublikong floor plan ang isang pangkaraniwang layout. Ngunit may mga ulat na lumitaw sa loob ng mahigit isang dekada na nagsasabing may bahagi ng basement na hindi tumutugma sa mga planong ito. Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang pagkakaibang ito, magsisimula tayo sa mga pinakaunang ulat. View unang ulat. Ang mga unang pagbanggit ay lumitaw sa pagitan ng 2011 at 2014 na sa mga travel forum at mga naka-archive na blog. Kung titingnan ng paisa-isa, tila maliit lamang ang mga ito. May isang bisitang nagsabing naligaw siya habang naghahanap ng vending machine. May isa namang nagkwento na sinundan niya ang tila service corridor malapit sa isang hagdanan. May ikatlong nakapansin ng isang pinto na bahagyang nakabukas noong gabi. Kung hiwa-hiwalay na susuriin, kakaunti lamang ang kahalagahan ng mga salaysay na ito. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilitaw ang isang paulit-ulit na pattern. Maraming saksi ang naglarawan ng isang pasilyong tila hiwalay sa natitirang bahagi ng basement. Kapansin-pansin din ang pagkakapareho ng kanilang mga paglalarawan. Mahina o hindi pantay na ilaw. Mas matatandang materyales tulad ng kahoy at konkretong hindi tugma sa mga bahaging na-renovate na. Kapansin-pansing pagbaba ng temperatura. At sa dulo ng pasilyo, isang nag-iisang pinto. Ayon sa mga ulat, karaniwan ng pinipigilan ng mga staff ang mga bisitang makarating sa lugar. Tahimik silang nire-redirect ng walang paliwanag. Wala ring naitalang mga babala o signage. Inilarawan ang mga interaksyong ito bilang normal at hindi kagyat. Sa unang tingin, karaniwan lamang ang restricted access sa mga hotel at inn. Ngunit ipinapakita ng timeline na nagpatuloy ang mga ulat na ito sa loob ng maraming taon, na halos walang pagbabago sa mga detalye. Yan suliraning pang-arkitektura. Nagsimulang ihambing ng ilang independent researchers ang mga pampublikong floor plan sa panlabas na sukat ng gusali gamit ang mga litrato at property data. Sa matatandang istruktura, normal ang mga pagkakaiba. Naililipat ang mga pader, nadadagdagan ang mga extension. May mga bahaging tuluyang isinasara. Gayunpaman, natukoy ng maraming pagsusuri ang parehong hindi pagkakatugma. Sa bawat pagtatangkang buuin muli ang layout, lumilitaw ang parehong problema. May bahagi ng panloob na espasyo na hindi maipaliwanag. Palaging tumutugma ang nawawalang lugar sa ilalim ng seksyon ng gusali malapit sa likurang network ng mga pasilyo. Ayon sa dokumentadong timeline, ang mga floor plan mula sa iba't ibang taon ay hindi isinama ang parehong tinatayang bahagi. Walang tala ng structural removal sa lokasyong iyon sa mga record ng renovasyon. Ipinapakita ng panlabas na sukat na mas malaki ang gusali kaysa sa ipinapakita ng mga interior layout. Bagamat hindi pa ito tiyak na ebidensya, ipinahihiwatig nito na maaaring may nakasarang espasyo sa likod ng dokumentadong bahagi ng basement. Ayon sa laysay ng AV saksi. Habang mas nakikilala ang kaso, mas marami pang ulat ang lumitaw. Hindi lahat ay kapanipaniwala. May ilan na may mga kontradiksyon o hindi mapatunayan kaya hindi isinama sa pagsusuri. Nakatuon lamang ang mga mananaliksik sa mga ulat na may magkakatugmang detalye. Maraming saksi ang nag-ulat ng mga hindi pangkaraniwang tunog, mga yabag, paggalaw ng mga kasangkapan, mga pinto ang tila bumubukas o nagsasara. Ayon sa kanila, nagmumula ang mga tunog na ito sa likod ng mga pader, kung saan wala namang nakatalang silid. Kadalasang nangyayari ito sa pagitan ng alas 11 ng gabi at alas 3 ng umaga. Wala ni isang saksi ang nakapagbigay ng beripikadong ebidensya na may taong nasa loob ng espasyong iyon. Ang tanging sigurado ay tila may tunog na nagmumula sa isang hindi dokumentadong lugar.
May isang ulat na nananatiling hindi beripikado, ngunit madalas na binabanggit. Ayon dito, isang maintenance contractor ang nakadiskubre umano ng nakatagong pangalawang pinto sa likod ng naililipat na estante. Nang mabuksan ito, natagpuan umano niya ang isang makitid at walang lamang silid. Walang kagamitan, walang marka, walang malinaw na gamit, walang independenteng kumpirmasyon sa pahayag na ito. Ngunit paulit-ulit itong lumilitaw sa mga archive discussion. Yan nawawalang tala. Nagbunga lamang ng limitadong resulta ang mga pagsisikap na makuha ang mas detalyadong dokumentasyon ng konstruksyon. Ayon sa mga ulat, buo ang mga record ng pagmamay-ari. May mga permit sa renovasyon mula sa iba't ibang dekada. May mga makasaysayang sanggunian tungkol sa mga structural update. Ngunit kapansin-pansing kakaunti ang dokumentasyong may kaugnayan sa layout ng basement. Hindi ito otomatikong kahina-hinala. Madalas mawala o hindi mabuo ang mga record sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, may isang paulit-ulit na pattern. Ang kakulangan ng dokumentasyon ay eksaktong tumutugma sa lugar na may nakitang arkitektural na pagkakaiba. May kakulangan sa dokumento, may kakulangan sa istruktura, at may mga paulit-ulit na ulat ng mga saksi tungkol sa parehong lokasyon. Kapag hiwa-hiwalay, maaaring maipaliwanag ang bawat isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang pattern na hindi pa rin nalulutas. Mid-roll, verifikasyon ng komunidad. Sa puntong ito, napakahalaga ng independenteng beripikasyon. Kung mayroon kang karanasan sa mga gusali sa Kyoto, mga permit sa konstruksyon, o mga arkibong pang-arkitektura, maaari mo bang kumpirmahin kung karaniwan ba ang mga hindi dokumentadong basement void sa mga pre-war na ryokan? Partikular, mayroon bang mga kilalang kaso kung saan sinadyang hindi isama sa mga pampublikong floor plan ang ilang bahagi ng istruktura? At kung ikaw ay nakatira o pamilyar sa Kyoto, may narinig ka na bang katulad na ulat kaugnay ng mga lumangking o partikular na distrito? Maaaring makatulong ang iyong impormasyon upang matukoy kung ito ba ay isang mas malawak na kasanayan sa arkitektura o isang natatanging anomalya. Alternatibong paliwanag. May ilang karaniwang paliwanag na dapat alam. Isang lumang espasyong isinara na lamang kalaunan, ngunit nanatiling bahagi ng istruktura. Isang engineering void para sa suporta ng gusali o seismic reinforcement. Mga limitasyon sa dokumentasyon kung saan hindi isinama sa pampublikong plano ang ilang bahagi para sa operasyon o seguridad. Ang bawat paliwanag ay may kakayahang ipaliwanag ang ilang bahagi ng ebidensya. Ngunit may isang detalye na nananatiling kapansin-pansin. Ang pagkakapare-pareho ng mga salaysay ng magkakahiwalay na saksi. Ang pasilyo, ang pagbabago ng temperatura, ang nag-iisang pinto, at ang lokasyon. Ipinapakita ng mga ulat na ang mga taong walang kilalang koneksyon sa isa't isa ay naglarawan ng parehong mga bagay. Hindi pinatutunayan ng pagkakapareho ang katotohanan. Ngunit sapat ito upang bigyang katwiran ang karagdagang pagsusuri. Yan pinakakakaibang detalye. May isang detalye na lumilitaw sa maraming ulat ng may kahangahangang dalas. Ayon sa mga saksi, tila may kakaibang pakiramdam sa distansya ng pasilyo. Parang mas mahaba ito kapag papasok kapag palabas. Hindi naman ito otomatikong kakaiba. Hindi perpekto ang kakayahan ng tao sa pagtaya ng espasyo, lalo na sa madilim at hindi pamilyar na lugar. Ngunit muli, lumilitaw ang parehong pattern. Mga taong hindi nagkakilala at hindi nag-usap ang nagulat ng parehong karanasan. Isang pasilyong tila mas mahaba kaysa sa nararapat. Isang espasyong pakiramdam ay bahagyang hiwalay sa natitirang bahagi ng gusali. At isang lugar na mahirap maalala ng malinaw pagkatapos. Maaaring epekto ito ng disenyo ng kapaligiran. Maaaring bunga rin ito ng limitasyon ng memorya ng tao. Ngunit nananatiling kapansin-pansin ang pag-ulit ng detalyeng ito. Konklusyon, matapos suriin ang lahat ng magagamit na ebidensya, isang konklusyon lamang ang maaaring sabihin ng may kumpiyansa. May tunay na pagkakaiba sa pagitan ng dokumentadong layout at ng mga naiulat na obserbasyon tungkol sa basement ng ryokan sa Kyoto. Ang hindi pa ay kung ano ang sanhi nito. Ipinahihiwatig ng ebidensya na maaaring may isang nakasarado o hindi dokumentadong espasyo. Ngunit hindi nito ipinapakita kung ano ang gamit nito. Wala pang beripikadong litrato na lumilitaw. Wala pang kumpletong floor plan na nagpapaliwanag sa hindi pagkakatugma. At wala pang opisyal na pahayag na direktang tumatalakay sa mga ulat. Ipinapakita ng timeline na nagpapatuloy ang usapin ng walang malinaw na resolusyon. Maaaring isa lamang itong nakatagong bahagi ng mas lumang konstruksyon. Maaaring mayroon talagang mga record na hindi pa naa-access. O maaaring may iba pang impormasyong matutuklasan sa hinaharap. Sa ngayon, ang silid na hindi dapat umiiral ay nananatili kung saan ito inilalagay ng ebidensya. Naroroon sa mga salaysay ng mga saksi, wala sa mga opisyal na talaan, at hindi pa rin nalulutas. Pakikilahok ng komunidad. Dark Hour Diaries Investigation Classification. Kategorya A. Hindi may paliwanag na obserbasyon. Nakaranas ka na ba ng isang espasyo sa loob ng gusali na hindi tumutugma sa opisyal nitong layout? Alin sa mga paliwanag ang sa tingin mo ay pinakaangkop sa ebidensyang ipinakita? Isang lumang nakasarang bahagi ng gusali, hindi kumpletong dokumentasyon, o isang nakaligtaang tungkuling pang-arkitektura?
Ipadala ang iyong pagsusuri at mga sumusuportang ebidensya. Maaaring maisama ang mga mapipiling kontribusyon sa mga susunod na investigasyon. Sapagkat kung minsan, ang pinaka nakakabahalang mga hiwaga ay hindi nakatago ang mga ito sa mga plano ng sahig.